Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have Malacanang statement about the decision of the International Criminal Court to reject the appeal of former President Rodrigo Duterte for an interim release. ICC has cited the statement of Vice President Sara Duterte. I think it was about the plan to break FPRRD from the detention cell. Your thoughts on that, ma'am? Unang-una po, uulitin po natin na ang pamahalaang Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Duterte. So kung ano man po ang naging desisyon ng ICC, hayaan na lang po natin ang mga abogado nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon. Pero despite po the considerations cited by the ICC, may mga inilabas pa rin po na statement. For example, si Congressman Pulong saying na it is a political theater to all kidnappers of my father. I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Ma'am, sorry, pahabol na lang po. Do you see this na parang nag-backfire yung mga statement? Hindi po natin masasabi on our part dahil nasa pag-assess po yan at pag-evaluate po ng mga judges sa ICC. Salamat po, Yusek. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, anong pong update doon sa request ng Pangulo sa both Congress na sana magkaroon ng additional emergency funds kasi ubos na raw yung quick response fund. Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DBM at according to DBM, kung magkakaroon man at madideplete po ang NDRRM funds, meron pa rin po tayong 12.005 billion sa contingent fund. At kung mauubos man po ang contingent fund dahil sunod-sunod po ang nangyayaring calamity sa ating bansa, maaasahan po natin kung may excess revenue, makakuha po tayo sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Pero Yusek, nakapag-usap na po ba si Pangulo sa Kongreso? Sa ngayon po ay wala pa po tayong nadidinig na nakipag-usap ang Pangulo sa Kongreso. Hindi pa po ako nabibigyan ng update patungkol po dyan. Salamat po, Yusek. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, may we get an update? Baka lang po meron na po tayong bagong DOJ secretary. Wala pa po sa akin ibinibigay na anumang impormasyon. At kapag meron naman, katulad po nung nangyari nung nakaraan, na ibibigay naman po agad. At kahit wala po tayo dito, ay nagbibigay din po ng update si Secretary Dave Gomez. But ma'am, ano po ba yung mga considerations ni Presidente sa pagpili ng panibagong DOJ secretary? Since nakapag-oath na po kasi si Ombudsman Remulla, wala pa pong kapalit. Katulad pa rin ng paghanap niya ng magagaling na leader at maaasahan na tagapamuno ng Department of Justice. Isang tao may integridad, maaasahan, walang kinakampihan, at fair. Thank you, ma'am. Next question, Clay Pardilla, PTB4. Good morning po, Yusek. The DOH has ordered a 2-day suspension of face-to-face classes in Metro Manila. What is the current situation, health situation po in the country? At ano po ang directives ni Pangulo para hindi na po mag-spread sa iba pang region? Thank you. Opo, nakausap mismo natin ang pamunuan ng DOH at ang sabi po nila, ang ganitong panahon talaga ay nandito po talaga lumalabas ang influenza like illnesses. At sinabi nga po nila, katulad ng panahon ng nakaraan, mas mababa nga po ngayon ng 8%. Pero aasahan pa rin po natin na dahil sa panahon na taglamig at ito ay maaasahan. Pero minabuti po nila na wag na po itong kumalat at nagkaroon po ng health break sa mga eskwelahan at para po hindi na nga po ito humawa or magkahawahan ang mga estudyante. At ito ay magiging paraan na rin para linisin ang mga eskwelahan sa 2 araw para pagpasok ng mga bata ay maaasahan na ito ay safe at malinis na po. Next question, Christian Yusores, DZMM.
Gandang hapon po, Yusek. How does the Palace view doon po sa plano ni Ombudsman Remulla na maglabas na ng memorandum this week para tanggalin yung restriction sa access ng publiko sa SALN? Kung ano po ang nararapat at kung ano ang sinasabi ng batas at kung ano ang makakabuti para malabanan ang korupsyon, tatalima naman po ang lahat na nasa Executive Department. But is the President ready po to release his SALN kung may magre-request? Lahat po na nasa Executive Department, handa po. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Hi, Yusek. Good afternoon. Vice President Sara Duterte said that if she were president, she wouldn't have the former SOJ as the ombudsman. What's the palace's take on this? Nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So mahirap pong sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero ang alam po natin, the president thinks well, knows better. At alam po din natin na ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang korupsyon. At hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, did the President already receive the report on the alleged ghost farm to market roads in Davao Occidental? 7 projects daw po ito na nagkakahalaga ng 105 million pesos. Ang sabi po kasi ng DA, nakapagpasa na po sila kay Presidente. Yes, opo. At nagkausap na rin po ang si Secretary Vince at saka si Secretary Kiko. At pagtutulungan po nila ito para maimbestigahan, lalo na kung ito'y ghost projects, dapat po ma-actionan agad. So, nagkausap na po sila at pagtutulungan po nila ito. Pero ma'am, si Presidente po ba, meron po siyang naging specific instructions, and if yung ICI po ba, iimbestigahan din itong alleged ghost farm to market roads? Noon pa po nagsabi ang Pangulo, managot ang dapat managot. So umpisa pa lang nang ito ay kanyang sinabi sa SONA. Kaya po patuloy pa rin po ang direktiba na dapat na imbestigahan mabuti. Marami dapat na ebidensya na maipakita para po hindi naman masayang kung magsasampa ng kaso. Thank you, ma'am. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Ang mga grupo pong nanguna sa malawakang protesta sa Luneta noong September 21 ay naghahanda din po para sa mas marami pang kilos protesta upang mapanatili po daw yung public pressure at ipanawagan ang pananagutan kaugnay sa flood control controversy. Sa October 17, magrarally po ang grupong kabataan patungong Mendiola. Sa October 21 naman, mga magsasaka po magrarally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Papayagan po ba ito ng gobyerno, Yusek, lalo at may naitalang kaguluhan noong September 21? Also, reaction lang din po ng palasyo kay Representative Kiko Barzaga sa mga pahayag niya na tila nananawagan ng pag-aaklas. Unang-una po sa dalawang katanungan, masasabi lang po natin, ang Pangulo po ay abala. Nakita niyo po kung paano niyo po tinugunan ang mga pangangailangan ng mga taong nasalanta. At ngayon ay apektado ng lindol at mga baha. At kung ito po ay naaayon naman ang kanilang pagpoprotesta ay naaayon sa batas, hindi naman po yan pipigilan ng Pangulo. Pero sana, mas maging abala rin po ang mga kababayan natin, natugunan din po ang mga pangangailangan na iba natin mga kababayan na nasalanta. At mas mabuti po na magkaisa tayo sa pakikipagtulungan upang umangat ang ating bansa.